Hello! Nandito kami ngayon sa downtown Montreal. And walaan nyo kung anong gagawin namin. Hello! Ang tagal nila tong inantay, oh. Nag-i-snow pala ngayon. So ganito yung itsura ng downtown Montreal paggabi na may snow. Papanoorin namin ngayon yung ang tagal nang inantay dito, yung Hello, Love Again. Ayan, takbo kami. So, ano nga ulit title nun? Hello, love again. Hello, Love Again. Mag-commentary ka. Ako lang tayo. So, tingnan natin kung maganda talaga yung movie. Tingnan natin mamaya. Actually, few weeks ago pa dapat itong na-show dito. Kaso na-cancel, ewan namin kung bakit. Dapat isa to sa mga unang pinag-showan ng movie. Pero ayun, binitin nila yung mga taga Montreal. So, andito kami para panoorin yun. Last full show ngayon. Ayan, nagmamadali na sila. Kasama ko mga ka-churchmate ko. So, tara. Napanood namin yung unang part nito eh. Unang movie nito. So bali yung kwento related sa amin kasi yung first part nito is aspirant din siya na makapag Canada, di ba? So, di ba sa Hong Kong ba yun? And ayun nga, nakarating siya sa Canada, and ito na yung continuation ng kwento. So, andito na kami ngayon sa Grabe. sa loob ng sinihan. Ayun, nasa sinihan kami ng Canada, no? Pero lahat Pilipino yung nanonood. Uy. Nag-aabang ng last full show. Ayan sila. Lahat mga Pilipino. Ayun, no. Nakarelate kami masyado dun sa kwento ni ni Marie Joy. Kasi from Hong Kong pumunta siya dito sa Canada and nakipagsapalaran siya. Ayun, may na-scam nangyayari rin dito sa mga Pilipino. Tapos ayun, maraming nakarelate kay Joy dito. Ayan, ito lalo na to si Louie. Kinilig ako. Anong reaction mo sa movie? Ganda. Relatable sa mga OFW. Oh, yun, 'di ba? At saka yung mga single, meron kayong matututunan natin. Di ba? Lalo na sa sa mga nasa Canada. Ikaw, Nanet, kumusta? Ano yung napulot mong aral? Relate kay Joy. Dapat talaga may time ka sa paghihintay. Right? Yeah. Right timing. Mag-start ka muna sa baba hanggang sa taas. Yung Proud kay kay Joy. Marine na pala, Marine. kuha nila yung yung buhay ng OFW dito. Na andun, maraming pumupunta dito na minsan maganda or magaan yung start nila, pero meron din mga pumupunta dito nag-start from the bottom talaga. As in, hindi lang dahil sinabing Canada is kumbaga nasa peak ka na or nasa tagumpay ka na. So, dadaan ka pa rin ng struggle. So, dapat ready ka emotionally, mentally, physically. Saka yun. So, sa uli, ayun, nagkabalikan pa rin sila. And happy ending as usual sa movie. Pero yun nga, marami silang iniwan na aral. So, yun. Overall, maganda yung movie. Maraming naiyak. And marami din na-realize yung mga kasama ko, lalo na yung mga karamihan sa nanood, mga Pilipino din. So, last full show. Ayan, umuulan pala dito sa amin ngayon. Ayan, downtown Montreal. Nag-snow. So, punta na kami sa parking, pauwi na. Sa akin, isa din sa mga nag-mark doon sa akin
sa moving pinanood namin is yung importance ng community. Pag dumadating ka sa isang foreign land, dito sa Canada lalo na, hindi it's not ideal to na magsolo. You need to find a community, and you need to find a good community, yung may positibong At impact the light, na turn right mabibigay onto Rue sa St. Matthew. sa buhay mo dito. Kasi kung mag-isa mo lang, mahirapan ka. Mas mabigat yung laban. Nakasarap ba, be? So ayun, nakauwi na kami, no? And ayun, salute sa mga gumawa ng movie na Hello, Love Again. Hindi lang siya more on love story, but sumasalamin siya sa madalas na sitwasyon ng isang OFW dito sa Canada. Lalo na yung mga pumupunta dito na walang working visa, nagbabakasakali, yung tourist visa, nagbabakasakali na makapaghanap ng trabaho. Mahirap. Pinapakita doon yung realidad ng buhay ng isang OFW or aspirant dito sa Canada. So, sa lahat ng nag-iisip na pumunta sa Canada, panoorin nyo yun, malaking bagay ang matututunan nyo doon. Ayun, kita-kits ulit sa susunod na vlog.